Tinanggap ng Transportation Department ang mungkahing buksan ang mga kalsada sa loob ng gated subdivisions sa kahabaan ng EDSA para magsilbing dagdag na alternatibong ruta. Kasabay ito ng inaasahang mabigat na daloy ng trapiko dulot ng EDSA Rebuild Project. Si Criselyn Catarong magbabalita. Naglabas kamakailan ang Metropolitan Manila Development Authority ng listahan ng mga alternatibong ruta kaugnay ng nakatakdang pagsisimula ng EDSA Rebuild Project sa Hunyo 13. Ang hakbang ay naglalayong maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko kasabay ng pagsisimula ng rehabilitasyon sa EDSA. Kabilang sa mga nakikitang solusyon ay ang libreng toll fee sa Skyway Stage 3, pagdaragdag ng bus units sa EDSA Busway, karagdagang tren sa MRT 3, pagpapatupad ng odd-even scheme at iba pa. Iminungkahi rin ng urban planner na si Architect June Palafox ang pagbubukas ng mga kalsada sa loob ng mga gated community at kampo militar na tumatakbo ng parallel sa EDSA. Kalakip din ng mungkahi ang pagtatayo ng pedestrian at bicycle bridges sa kahabaan ng lansangan. Tugod dito ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon, aktibo na itong pinag-aaralan ng MMDA, lalo na ang pagbubukas ng mga gated subdivisions na posibleng makatulong sa mas mabilis at maayos na daloy ng trapiko. Sang-ayon si Dizon sa panukala ni Palafox na dapat ay isulong ng pamahalaan ang pagbubukas ng mga kalsada sa mga pribadong komunidad at kampo sapagkat ito'y para sa kapakanan ng nakararami. I think pinag-aaralan na ng MMDA yan, no, yung lalo na yung pagbubukas ng mga subdivisions. And I think that's very valid from Architect June, no, that the government should push for that kasi ano na yan, no, kumbaga para sa public good na yan, no, and I think our private subdivisions have to understand that, you know, the public good always prevails over private rights, no? So, I think MMDA is already looking into that. Kaugnay pa rin ng EDSA Rebuild Project, inilahad ni Attorney Victor Maria Nunez, pinuno ng MMDA Traffic Discipline Office, na kanilang pag-aaralan ang panawagang i-exempt ang mga senior citizen mula sa ipatutupad na odd-even scheme. Ayon sa mga nananawagan, maraming senior citizen ang umaasa sa pribadong sasakyan upang makarating sa kanilang check-ups at medical appointments. Gayunman, nilinaw ni Nunez na wala pa silang natatanggap na formal na request mula sa kongresista ng Senior Citizens Party List kaugnay ng panukalang exemption. Sa kabila ng sari-saring request na natatanggap nila kaugnay ng nasabing polisiya, iginiit ni Nunez na kailangang pag-aralan ito ng mabuti upang matiyak na hindi ito magiging hadlang sa inaasahang completion timeline ng proyekto. Marami na rin tumatawag sa amin ng iba't ibang request for the odd-even scheme. So, we will study it kasi baka ma-defeat naman po yung purpose since ang hinahabol nating time frame para sa EDSA rebuild is only 18 to 24 months. And papakinggan mo namin but at the end of the day, it's the final decision of our chairman kung mag-granto siya ng mga exemptions. Ang rehabilitasyon sa EDSA ay inaasahang magtatagal hanggang 2027. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Criselyn Catarong, SMNI News.